So mga kachibi, kayo ba ay nakarinig na ng kwento na kung saan ang image ng Virgin Mary ay nagpakita sa talulot ng isang bulaklak? Kayo ba ay may narinig ng ganong story? For sure and for sure bilang isang Catholic, no, narinig niyo na yung kwento ng Mary Mediatrix of All Grace, no? Pero hindi yun yung topic natin ngayon, ha? Hindi yun. Actually, ito na. Ito yung topic natin. Nakikita niyo yung image na yan, di ba? Ayan siya, wait. Ayan, i-focus natin. Ayan siya. Siya yung topic natin for today's video. An example ko lang yung Mary Mediatrix. Kasi may isa sa story ng Mary Mediatrix is yung shower of petal. And sa shower of petal na yon, hindi basta petal to, kasi yung petal na yon, unti-unti siya nagkakaroon ng image dun sa mismong petal, no? Maraming actually hindi to dineclare ng simbahan as miracle. Walang supernatural daw dun. Although isa pa rin akong devotee, pero devotee ako dun na nga sa title ni Mama Mary itself. Pero with regards of the apparition, well, nasa kanina naman yan kung maniniwala or hindi. Pero based dun sa story, ay sa shower of petal na yun, ay may mabangong nangamoy mabango ang paligid. Pas dun sa petal, may makikita ka mga images ng Blessed Virgin Mary, ni Jesus Christ, at ng mga iba pang mga santo. At yung ibang mga devotee naka-witness nung shower of petal na yon, meron silang makinip na mga, parang sabihin natin parang souvenir, no, in remembrance dun sa pangyayari na yun ng shower of petal. And meron din actually na KMJS naman to, isang Santo Niño sa Daraga Albay, na hindi rin to dineclare as miracle, no. Isang Santo Niño siya ng isang private owner na naghihilot, na yung Santo Niño niya nagkakaroon din ng mga images doon sa rose petal na inaalay doon sa Santo Niño. And sabi nga daw yung Santo Niño na yung lumalaki, no. Pero etong topic natin na to, etong image ng Virgin Mary natin na to, no, ang sabi, walang shower of petal na nangyari. Pero ang inaalay sa kanyang white rose ay kapag binigay sa tao na pinapagaling ay nagkakaroon ng image. At hindi lang image, guys, hindi lang image to. Minsan pa ang mga rosas na yun nagiging ostya, no. May papakita ako sa inyo mga picture later on. So, ang pag-uusapan natin ngayon, guys, ay ang story ng Mary, Mother of the Eucharist and Grace. So, what's up mga ka-Chibi? Ako nga pala inyong Kuya Chibi, Kuya Rafi, and welcome sa The Pilgrim's Vlog, mga kwento ng Himala. Ayan. So, yan ang topic natin ngayon, ang Mary, Mother of the Eucharist and Grace, no. Actually, guys, naalala ko to kasi minsan pa na KMJS din ang storyline na to. Hindi ko na mahanap kasi sa YT kung nasa na yung video na yan ng KMJS. Sana nga i-post uli nila yung storyline kasi naandun yung complete story. Nagtry ako maghanap online ng story ng apparition ng image na to. Unfortunately, dalawa kasi yung version na nakikita ko. And trinay kong kausapin din yung visionary, pero hindi pa kasi siya nagre-respond up until now. So ngayon, eto, babasahin ko sa inyo yung dalawang story na nakita ko sa pagre-research, and alin man doon ay actually tutugma din naman sa ano yung mensahe ni Mama Mary at bakit ganito yung kanyang
itsura, no? Kung hindi ka pa pala guys nakasubscribe sa akin at kung bago ka lang dito sa akin channel, please do hit like, subscribe, and share, and also yung notification button para updated kayo sa every Tuesday natin na kwentuhan at every Friday natin na pilgrimage. So, without further ado, let's go! Sinin nyo muna guys yung image na papakita ko sa inyo. So actually, yung image na yan na makikita nyo sa screen ay image ng mga petals, no? Yan daw ay yung petal na galing sa mga alay na bulaklak dun sa image ni Mama Mary, no? Sa mga nagtatanong for sure, saan tong dambana na to? Ito ay makikita sa may Santa Maria, Bulacan. No? May papakita ko sa inyo dyan na picture, and also, yung may isa dyan, pinakabagong picture, kung saan makikita nyo fresh pa yung bulaklak, pero may image na agad. Parang siyang image ng Our Lady of Fatima. Parang ganon. Ganon ko siya nakikita no? And marami pa. Actually, naghahanap pa ako ng ibang pang mga pictures. And siguro try ko isingit sila dito, no? Pero, ito yung description sa kanya noong visionary, no? Kasi kung mapapansin nyo guys, ipapakita ko rin sa inyo, no? Ang image na to ay di nalalayo sa image din ng Mary Mediatrix at hindi rin siya nalalayo sa image ng Our Lady of the Miraculous Medal. Ang kaibahan lang nila yung posture ng kamay, yung hawak dun, ang hawak ng mga kamay, and yung color ng damit, no? Pero ito siya nakikita or salaysay. Ayun. Paglalarawan na lang yun. Paglalarawan ng visionary dun sa image na nagpakita sa kanya, which is si Mama Mary, no? So habang binibigay ko yung description na yon, iha-highlight ko ulit ito para makita nyo. So paglalarawan, ang image ay nakasuot ng puti, may puting sinturon, sa baywang may mahabang buhok na natatakpan ng puting mahabang mantel, at ang mga braso ay nakaunat na para nag-aanyaya. Inilalantad ang kanyang kalinis-linisang puso at isang sagradong ostya na nasa ibabaw ng puso. May hawak na rosaryo ang kanyang kanang kamay na may kayumangging eskapularyo sa kanyang kaliwa. So kung mapapansin nyo guys, yung image na to na nakikita ninyo, yan yung medyo close na description, no? Sabi, actually dito may ibang kulang. Hindi ko sure kasi, no? Kasi may isang image pa siya na which is wala yung 12 star na yan. Kasi yung description na to na binasa ko sa inyo, may belt siya na white, may puso, at sa puso may ostya, no? Ang sabi nga doon, nasa ibabaw ng puso yung ostya. Pero doon sa mga description or images niya na nakikita ko online, or yan pinapakita ko ngayon sa inyo sa screen, yung iba may ostya, yung iba wala, yung iba may rosas, yung iba may 12 star, yung iba wala, no? Pero may Immaculate Heart na naandun sa middle, sa gitna, no? Pero may hawak pa rin siyang rosaryo at meron siyang hawak na scapular. Sa ibang version naman, meron siyang corona, meron siyang 12 star sa likod or sa ulunan, no? At yung iba, kinokoronahan din siya ng crown of flowers or yung rosas, no? So ito yung kwento nangyari na about dun sa apparition. Noong August 15, 1991, di ba? Bago lang, 1991. So ilang taon lang yan, pinanganak na ako kasi ako 1994. Nang isang naiulat na aparisyon ng Birhen kay Brother Carmelo Cortez sa Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. At take note pala, no, si Brother Carmelo Cortez ay nagsasagawa ng healing
ang sabi sa akin ng mga kaibigan ko ay every after mass. Pero hindi ko sure kung yun ay everyday or may certain date lang kung kailan ginagawa yung healing. Pero dun yun sa loob ng simbahan. Ang paglalarawan ng visionary sa Birhen, siya ay napakaganda na nasa pagitan ng 15 hanggang 18 taong gulang. Kitang-kita ang kanyang kalinis-linisang puso at sa ibabaw nito ay isang Eucharistia. Or yung, sa mga hindi nakakalam, Eucharistia is yung host, no? Yung bilog na tinitake namin every communion. Yun yung body and blood of Christ. Ang kanyang damit ay napakaputi. May hawak siyang rosaryo sa kanyang kanang kamay at isang skapularyo sa kaliwa. Sinasabi ng Birhen sa bisyonaryo na ang Eucharistia sa ibabaw ng kanyang puso ay isang tanda na mula sa kanya nagmula ang katawan at dugo ng kanyang anak na si Jesus. Pagkatapos ay kinilala niya ang kanyang sarili bilang ang ina ng Eucharistia at biyaya. Noong June 12, 1991, same year, nakarinig siya ng magandang musika mula sa sala. Dahil sa pag-alala na baka magising ang kanyang 5 araw na gulang na anak na babae, bumaba siya para patayin ito nang mapansin niyang ang musika ay nagmula sa larawang ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigang si Attorney Pedrosa. Ang larawan ay naging 3D or 3-dimensional. So imagine nyo guys, no, yung kasi marami rin akong mga portraits dito sa bahay. Meron ako diyang Birhen ng Soledad ng Portavaga, meron rin ako Mary Mediatrix, meron din akong Poana ng Taguig, mga bigay sa akin ng kaibigan ko. Meron rin akong Salvacion ng La Loma, at actually meron na ako dito si St. Anthony of Padua. Imagine mo, biglang naging 3D yun, no? Ano kaya magiging reaction ninyo? So ako siguro mamamangha din ako. Siyempre, likas sa tao, matatakot, no? Pero I don't know, hindi niya sinabi dito kung natakot siya or hindi. Pero yun nga, naging 3D or 3-dimensional at nakita niya ang mahal na Birhen na nagluluha or lumuluha ng dugo at ang sanggol na Jesus na sinusubukang saluhin ang mga luha gamit ang kanyang maliliit na kamay. So ito ay image ng mother and child, no? So imagine mo, gumalaw yung images, umiiyak ng dugo at sinasalo nung baby Jesus. Actually, may isang image ni Mama Mary, pero yun hindi yung portrait. Parang siyang busto or half body na sinasabit. Parang siya Immaculate Heart of Mary din, pero wala siyang kargang Jesus Christ, pero lumuluha. Yun yung isa sa mga alam kong inapprove ng church, no, na weeping image of Blessed Virgin Mary. Try ko ilagay siya dito para makita ninyo kung ano yung ibig ko sabihin. So, paano kaya ito, no? So, hindi siya panaginip kung hindi nakita niya in person na ganun yung nangyari. At kalaunan ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan si Padre Virgilio Bartolome at agad itong pumunta makalipas ang ilang oras at nakita niyang sariwa pa rin ang dugo, no, of blood. At nakita nilang, sana nga pinatest nila yung dugo, no, kasi para malaman natin ano kaya yung blood type ng dugo, kasi walang sinabi doon sa story. Pagkalipas ng 2 araw, nagising siyang muli dahil sa magandang musika. Siguro same music pa rin to. At sa pamamagitan ng isang lokasyon, hiniling sa kanya ng ginang na lumuluha nang kumuha siya ng sinabihan siya ng Virgin Mary or ng image na yon na kumuha ng notebook at isulat ang kanyang message, no? So ayun na, nagbigay na siya ng message kay brother. Ang message na is manalangin ng rosaryo araw-araw, mangumpisal, umattend ng misa at tumanggap ng banal na komunyon.
no? So ito yung mga messages naman talaga ng Virgin Mary ever since, no? Pero ito yung kanyang message para kay brother. At inulat din na sinabi niya sa visionary na magpagaling or pagalingin niya ang mga may sakit. So binigyan siya ng ability na mag-heal ng mga may sakit. Sa mga sumunod na taon, mas maraming mensahe ang naiparating kay Brother Carmelo mula sa beatification ng isang Pilipinong madre. So, binigyan siya ng isang vision na may isang madring Pilipino na mababeatified. Sino kaya, no? Actually, servant of God pa lang ata ang alam ko. Pero may mababeatify na isang madre. Ang kahalagahan ng rosaryo at mga panalangin para sa mga pari at iba pa. So yun yung mga messages na binigay sa kanya ni Mama Mary. Isa pang pambihirang kababalaghan ang naganap din sa mga naiulat na aparisyon mula sa mga rosas na may mga sagradong imahe nakaukit sa mga talulot ang mga escarcha, mga talulot ng rosas na nagiging mga sagradong ostya. Yun na nga, dun sa napanood ko nga, kasi naki-MJS nga to guys, naki-MJS siya. At dun sa KMJS video, sana nga maipost uli yun dito sa YT. Wala na sa YT. Pero may makikita kayong post na isang rosas, yung rose niya, 'di ba, parang ganun-ganun yung mga petal niya. Pagitan ng mga roses na yon, ng mga petal na yon, may mga ostya. And sa pagkakatanda ko, kasi may na-interview sila nun, nasabi, yung ostya daw na yung pag tinake mo, medyo manamis-namis. Technically kasi yung ostya guys, wala talaga siyang lasa to be exact, no? Pero dito, sabi nila, manamis-namis daw tong ostyang ito. We don't know kung nangyayari pa rin siya up until now. Kasi ang nakikita ko sa mga pictures is namimigay na lang sila nung talulot ng rosas na nagkakaroon nga ng image ng Virgin Mary, no? Pero yung about sa ostya, hindi ko alam kung up until now ay nangyayari pa din. Pagpapagaling ang naiulat bukod sa iba pa. Di nagtagal, itinatag ang Mother of the Eucharist and Grace Prayer Group upang ipalaganap ang debosyon sa Birhen sa ilalim ng partikular na titulong ito, at ito ay naging isa sa pinakakilalang grupo sa bansa. Actually parang silang yung Black Rosary na nag-aakit ng Virgin Mary, if I'm not mistaken, kasi marami siyang grupo guys. Nakita ko rin sa Facebook, marami silang group na nag-spread ng devotion. Ang kasalukuyang kapilya ni Maria, ina ng Eucharistia at Gracia, ay tinatag matapos sundan nila Brother Carmelo at iba pang mga deboto ang sumasayaw na araw. So meron dancing of the sun din na naganap, no? Sumasayaw na araw hanggang sa makarating ito sa kasalukuyang lokasyon nito, at ang kapilya ay kalaunan ay ipinagkaloob sa Diocese ng Malolos. Bagamat wala pang tiniyak na desisyon sa katotohanan ng mga pangyayari sa pag-uulat nito, ang kapilya ni Maria, ina ng Eucharistia at Gracia, ay idiniklara bilang isang dambana ng diocese noong December 12, 2006. Yun nga kasi under siya ng Diocese of Malolos, at isa siya sa mga simbahan na nakailalim pa din, if I'm not mistaken, sa La Purisima Conception ng Santa Maria sa Bulacan. So actually, itong babasahin ko naman sa inyo ay pangalawang version ng story. Ito ay nakita ko naman sa, I think, page nila to. Pero ito ay medyo brief na story or brief story or history ng apparition. Si Brother Carmelo, na noon ay 21 years old, ay nasa isang pribadong retreat noong June 12,
1991 sa Consolatrix Convent sa Nagilian, La Union. Nagilian, tama ba? Nagilian, La Union, Philippines, na pinangungunahan ng kanyang spiritual director na si Padre Virgilio Bartolome, SVD. Nang bandang alas 3 ng umaga, dumating ang mahal na birhen na sa unang pagkakataon at ibinigay sa kanya ang mga mensaheng ito. So ito yung medyo detailed yung message niya dito sa part na to. Ako ang ina ng Eukaristiya at Grasya. Sabihin sa lahat, lalo na sa mga maligamgam na bumalik na sa simbahang Romano-Katoliko, tumanggap ng banal na Eukaristiya sa panahon ng misa, mangumpisal at magsisi sa kanilang mga kasalanan, magsagawa ng penitensya, manalangin ng Santo Rosario at magsuot ng kayumangging eskapularyo or yung scapular of Our Lady of Mount Carmel, at manalangin, mag-alay ng mga sakripisyo para sa mga pari at relihiyoso. So medyo hawig siya, no, dun sa isang message din sa salita nga. Pero ito ay nakafocus sa kahalagahan ng mga sacraments ng simbahan. Inilarawan niya ang Birhen bilang isang napakabatang babae sa pagitan ng 16 at 18 anyos, nakasuot ng puting tunika, belo at naliliguan ng maningning na liwanag. Ang kanyang kalinis-linisang puso ay nakikita kasamang ostya sa gitna na napapalibutan ng isang halo ng 12 ginintoang bituin. So medyo detailed to, no? Kasi yung last kasi ang sabi lang is may puso, sa ibabaw ng puso ay nandun yung ostya, no? Pero dito sinabi kalinis-linisang puso, may kita ang ostya sa gitna na napapalibutan ng 12 star. Kaya siguro merong ibang version na merong may 12 star, merong wala. May hawak siyang rosaryo sa kanyang kanang kamay at isang kayumangging eskapularyo sa kanyang kaliwa. Kinilala ng Diocese ng Malolos ang ministeryo ng pagpapagaling ni kapatid na Carmelo or ni Brother Carmelo, at binigyan siya ng pahintulot na maglakbay sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang dambana ng Ina ng Eukaristiya at Grasya sa Barangay San Vicente sa Santa Maria, Bulacan ay inaprubahan din bilang isang santuaryo ng mga Maria sa diocese at ngayon ay isang malaparokyang simbahan. Bukod pa rito, si Brother Carmelo ay nagkaroon ng pribado at pampublikong mga pagpupulong sa ilang pagkakataong kasama si Papa Juan Pablo na si St. John Paul II na ngayon at si Pope Benedict XVI at minsan na din ay kay Pope Francis sa Vatican. Sa kasalukuyan, hindi pa nagdedeklara ang simbahan ng hatol tungkol sa supernatural o hindi supernatural na katangian ng mga umano'y aparisyon ni Maria at iba pang mystical na phenomenon, kabilang ang talulot ng rosas na may mga imahe kay Brother Carmelo Cortez. So yun yung isa sa mga kwento, no? So then again, wala pa pala talaga siyang declaration kung totoo or hindi, pero ganun pa man, malakas yung devotion kasi ang fiesta nito guys is actually, kung nagkakamali, may nabasa ako doon, Sabado bago ang Corpus Christi. Yun yata, not sure, no, pero try ko i-further check pa. Nagtry kasi ako magtanong-tanong din sa ilan, kaso kasi onti lang din yung alam nilang storyline about dito sa Virgin Mary, Mother of the Eucharist and Grace. Pero ganun pa man, siya ay pinipinta kasi, isa sa mga pinipinta kasing imahen ni Mama Mary sa Diocese of Malolos at sa Santa Maria. Actually gusto ko rin talaga rin itong puntahan. Nagtatanong-tanong ako sa mga kaibigan ko paano, kasi nga sabi nila, no, pag naghihiling daw si Brother
Carmelo, si Brother Carmelo, nagbibigay siya ng talulot ng rosas. I remember isang kaibigan ko, si Max, no, shoutout kay Max. Sabi niya, pag binigyan ka ng petal of rose, idadampi niya yun sa'yo. At sa una, wala siyang image, no. Sabi nila wala daw image to sa una. Hanggang paunti ng paunti, meron na nakikitang image dun sa petal, no, na up until now, nangyayari pa rin. Yun yung gusto kong ma-witness, no? Kung totoo ba siya, kung paano ba nangyayari yun. Kasi may isa rin akong picture, credit dun sa owner ng photo, dun sa parokya, no? Sa mga sokam ng parokya. May isang picture dun na kung saan yung mga sakristan, inaalis lang nila yung mga petal. Then yung petal na yun yung pinapamigay. So impromptong nangyayari ang lahat. Sa kung paano nakikita or nagpapakita yung image, di natin alam kung paano. Meron pang isa. May nakita pa akong isang vlog sa isang website na kung saan meron rin mga glitters daw, no? May glitters during nung fiesta ata yun. And nang binigyan rin siya ng talulot ng rosas, may image din ng Virgin Mary. So maraming mga kababalaghan na pinapamalas si Mama Mary dito sa location na to, no. So sa mga gustong pumunta, yun nga, ang address nito is Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan, no. And soon sana makapunta tayo doon, ma-interview rin natin si brother kung sakali man, no, na siya magkwento. Sana siya magkwento nito soon sa atin at sa pagpipilgrimage natin sa simbahan nila. So yun lang, guys, ang kwento natin ngayong Tuesday, no. So maikli lang siya, maikli lang yung storyline, pero napakaganda niya. Hanggang ngayon may question mark pa rin sa utak ko, and yun ang magiging isa siguro sa sign na kailangan kong pumunta doon para ma-witness din talaga ito. And so kung meron pa kayo mga alam na kwento katulad nito or patotoo na mga miracles about your Catholic faith, please do send it to me sa aking Facebook or sa ating pwede nyo i-comment sa ating mga videos dito sa ating YouTube channel, and babasahin natin sila sa ating mga next segments. So thank you so much, guys, again sa panonood, and please do hit like, subscribe and share this video para marami pa tayong maabot na mga ating kapanali. So kita-kits again, mga kachibing. Bye bye.